Sa kaunting pagkilos ni Melanie, daig pa niya ang tinutusok ng libu-libong mapurol na kutsilyo sa kanyang likod, partikular sa ibabang bahagi niyon. Kailangan na niyang magtungo sa banyo, ngunit hindi niya magawa. Napapaiyak siya sa sakit tuwing kikilos siya. Diyos ko, mapaparalyze ba ako? Nakarinig siya ng katok sa pinto. Tiyak na si Denver yon. Nagtaka marahil ito kung bakit pasado 8:00 na ng umaga ay hindi pa siya lumalabas ng kwarto. Kadalasan, 7:00 pa lang ay umaalis na siya para pumasok sa opisina. Melanie, alive ka pa ba? Ang hudas, ang aga-aga mang iimbiyarna. Pinigilan niyang mainis. Sa kalagayan niya, ito lang ang maaaring makatulong sa kanya. May inaasikaso pa rin ang kanyang ina sa Batangas. Denver, hindi ako makabangon. Malakas na sabi niya. Buksan mo pala itong pinto para maibangon kita. Kahit sinisikap niyang huwag mainis dito, ay naaasar na siya. Paano ko nga mabubuksan kung hindi nga ako makabangon? Hay, nagsusungit pa, nakarma na nga. Nagsalubong ang mga kilay niya. Kapag ganito ang makakasama niya sa araw-araw, malamang na mauunahan pa niyang pumuti ang buhok ng kanyang ina. Sisirain ko na lang pala tong doorknob mo. Pinilit uli niyang makabangon, ngunit talagang hindi niya kaya. Parang mamamatay na siya sa tindi ng sakit. Bahala ka! May 5 minuto yata ang lumipas bago umawang ang pinto niya. Maliit na awang lang iyon dahil ang mga bisagra pala ang inalis nito imbis na sirain ang doorknob. Hirap na hirap itong lumusot sa maliit na espasyo. Kung bakit ba kasi kailangan pang mag-lock ng pinto, para namang may mangre-rape sa'yo dito. Sasagot sana siya, ngunit halos hindi niya mahabol ang hininga niya nang pilitin niyang kumilos. Lumapit ito sa kanya. Kung pumayag ka lang kahapon na hilutin ko ang balakang at likod mo, hindi ka sana magkakaganito. Anitong mahihimigan ang paninisi sa boses. Alam ba nitong sinasabi nito? Kadalaga niyang tao, maghuhubad siya sa harap nito para lang magpahilot? No way! Bakit naman ako magpapahilot sa'yo? Lalaki ka. Ano naman kung lalaki ako? Lisensyadong PT naman ako. I'm a professional. May mga athletes at beauty queens pa nga na nagpapahilot sa akin. Alam niya yon, ngunit para ipamasahin niya ang likod niya rito, kailangan muna sigurong lasing siya sa alak. Kung hindi man ay may comatose siya. Siguradong gutom ka na. Dadalhin ko na lang dito ang breakfast mo. Tiningnan niya ito. Preskong-presko ito at mukhang kakapaligo lang. Nainggit tuloy siya. Samantalang siya, hindi man lang makapagmumog. Kailangan ko munang magbanyo. He scooped her up. Dinala siya nito sa banyo, sa mismong tapat ng toilet bowl. Salamat, Anya. Ang pinakahuling bagay pa naman nagugustuhin niya ay ang humingi ng pabor dito. Pero sa sitwasyon niya ngayon, wala siyang magpapagilan. Ito lang ang iisang taong mas malapit at makakatulong sa kanya. Pwede ka nang lumabas. I don't think so. Napapangiting sabi nito. Pinanlakihan niya ng mata ito. Papanoorin mo akong umihi? Ang bastos mo ah. Pumasim ang mukha nito. Tingnan mo tong babaeng to. Siya nang ang tinutulungan, pinagbibintangan pang bastos ang tumutulong sa kanya. San ka naman nakakita na lalaking binabantayan pang umihi ang babae, aber? Tanong niya habang nanlalaki pa rin ang mga mata. Nag-aalala siya na baka magmukha siyang kwago kung palagi ito makakasama niya sa bahay. Okay, lalabas ako. Pero wag mong tatawagin kapag kailangan mong iba at ang panty mo yan. I swear magbibingi-bingihan ako. Abat bastos talaga ang kunehong to. Natulungan mo lang ako ng konti, naging feeling indispensable ka na. Binihiyaran niya ito ng layas at pabalabag pang isinara ang pinto. Nagpupuyos ang kalooban na hinawakan niya ang baywang ng underwear niya. Nang ibaba niya iyon, ay hanggang kalahati lang ng mga hita niya ang inabot. Hindi niya magawang yumuko para ibaba iyon. Hindi rin niya magawang umupo sa level ng toilet bowl. Napasigaw siya nang magtangka siyang umupo.
Naramdaman uli niya ang tila libu-libong tusok sa lower back niya. Parang may spring ang katawan niya na bigla siyang napaunat. Napaiyak siya sa sakit. Hindi niya alam kung ano o paano ang pagtutuunan ng pansin. Ang pantog niya na malapit na yatang pumutok o ang sobrang kirot na nararamdaman niya sa kanyang likod. Kaysa lalong ipahiya ang sarili niya ay napilitan na lang siyang tawagin ang magaling niyang stepbrother. "Denver!" Wala siyang narinig kahit kaluskos. Tinotoo nga yata ng hudas na iyon ang sinabi na hindi raw siya nito dadaluhan kahit tawagin niya to. "Denver, please!" Desperada ng sigaw niya. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Sa palagay niya ay nasa labas lang ito ng pinto. Gusto lang talaga siyang inisin ito kaya hindi agad ito pumasok sa unang tawag niya. Hindi umiimik na binuhat siya nito patayo at magkabilang kilikili at dinala sa tapat ng shower. Hindi pa siya nakakahuma nang mula sa kanyang likuran ay bigla nitong hihilahin pababa ang panty niya hanggang malaglag iyon sa kanyang paanan. Umakyat yatang lahat sa kanyang mukha ang dugo niya dahil sa kahihiyan. Umawang mga labi niya at nakahanda na siya magprotesta nang isara nito ang shower curtain. "Umihi ka na nakatayo. Buksan mo na lang yung shower at sabayan mo ng pagligo." Maagang namatay ang ama ni Melanie. Kontento na sana siya na silang dalawa lang mag-ina ang kanya hanggang sa paglaki. Ngunit nasa junior year siya ng high school na mag-asawa uli ito ng isang beauty rin na tagalipa, si Conrado Agoncillo. May 2 anak sa una si Conrado, ang panganay na si Kenneth at ang bunsong si Denver na matanda lang sa kanya ng 2 taon. Labag sa loob niya ang pag-asawa ng kanyang ina. Alam nito iyon, ngunit itinuloy pa rin nito ang pag-aasawa. Dahil doon ay nagrebelde siya rito. Hindi siya sumasama rito nang tumira ito sa Batangas sa bahay ng napangasawa nito. Napag-iwanan siya si Binyan kahit nahirapan siyang mamuhay ng mag-isa. Kimkim niya ang sama ng loob sa kanyang ina. Siya na tunay na anak nito ay natiis nito para iwan lang at para lang sa bagong pamilya ng napangasawa nito. Sa halip na siya pa ang piliin nitong alagaan at pagsilbihan ang stepbrothers niya na hindi nito kadugo. Dahil din doon, inilagay na niya sa isip niya na kahit kailan ay hindi siya makikipagkasundo sa mga stepbrother niya. Lahat ng okasyong mayroon sa bagong pamilya ng kanyang ina ay hindi niya pinag-aaksayahan ng panahong daluhan. Kapag nagtutungo ang mga ito sa bahay niya, ay malamig ang pakikitungo niya sa mga ito. Ipinapahalata talaga niya na ayaw niya sa mga ito. Wala siyang problema kay Kenneth. Kapag hindi niya ito kinibo, ay hindi rin ito iimik sa kanya. Kung iniiwasan niya ito, ay iiwasan din siya nito. Ngunit may likas sa kakulitan si Denver. Madalas siyang asarin nito. May pagkakataon nung nasa high school pa siya na napapaiyak siya nito sa mga pambubuskan nito sa kanya. Hindi nga lang niya ito pinapakita rito. Palagi niyang kinukonsula ang sarili niya na ilang araw lang naman siyang makukonsumi. Pinakamatagal na ang 3 araw na nananatili ang mga ito roon at bumabalik din agad ng Batangas. In fairness sa kanyang ina, dahil yata nakokonsensya ito na mag-isa lang siya na naiiwan sa bahay, ay pinasamahan siya nito sa isang yaya. Madalas din siyang dalawin nito roon. Mas gusto nitong dalhan siya ng allowance kahit may ATM account siya sa bangko na maaari nitong hulugan na lang sana. Hindi nga lang ito nagtatagal sa piling niya. Isang araw lang itong natutulog doon at kinabukasan ibabalik na sa Batangas. Nasanay na siya ang yaya lamang niya ang kasama sa bahay. Umaalis lang ang yaya niya nang makapagtapos na siya ng college. Sinabi niya noon sa kanyang sarili na panahon na para pangatawanan niya ang pagiging independent. Noong nakaraang taon ay namatay ang nagpangasawa ng kanyang ina. Nakasama ito sa lumubog na barko patungo sa Calapan. Isa ito sa na-rescue ngunit hindi pinalad na mabuhay. Bumalik ang kanyang ina sa bahay nila at nakasama uli niya ito. Pero nung nakarang buwan ay nanganak ang asawa ni Kenneth sa pamamagitan ng cesarean section. At nang sumailalim ang sanggol sa newborn screening ay natuklasang may problema ito sa dugo. Patuloy na ginagamot ito kahit nakalabas na ito ng ospital.
Nakiusap si Kenneth sa kanyang ina na kung maaari ito ang magbigay ng close supervision sa mga katulong at yaya na mag-aalaga sa mag-ina nito tuwing nasa opisina ito. Tumira uli sa Batangas ang kanyang ina. Mag-isa na uli siya. Dahil sa nangyari sa kanya ngayon, nagpapasalamat siya na nakasama niya roon si Denver kahit temporary lang. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung siya lamang mag-isa sa bahay at ganun pa ang sasapitin niya. Maingat na itinapi ni Melanie ang tuwalya sa kanyang katawan bago siya lumabas ng banyo. Sa kabila niyon, hinawakan pa rin niya ang hapangan ng tuwalya sa dibdib niya bago niya binuksan ang pinto. Nagkanaw ng mga siya ng bath soap sa tabo at iyon ay binuhos niya sa katawan. Hindi na niya makuhang magkuskus pa ng buong katawan bago tumapat sa dutya. Tinitiis lang niya ang sakit sa likod niya sa bawat pagkilos niya. Nakita niyang nakaupo si Denver sa gilid ng kanyang kama. Mukhang naiinip na ito. Hindi niya to masisisi. Tumagal ang pagliligo niya dahil hirap na siyang kumilos. Daig pa niya ang zombie na iisa lang ang direksyong maaaring tunguhin. Aangasan na sana niya si Denver, ngunit naisip agad niya na kakailanganin pa niya ang tulong nito. Bago siya makalapit dito ay may kinuha ito sa ibabaw ng kama. Napanganga siya nang iladlad nito ang underwear niya. "Tumayo ka rito para maisuot ko sa'yo to." Wika nito habang nakatingin sa mga mata niya. Nagbaba agad siya ng tingin. Sobrang dami na ba ng kasalanan niya para dalhin siya ng kapalaran sa ganitong kahiyahiyang sitwasyon? Isipin na lang na maghalongkat ito sa drawer niya ng underwear. Magulo yata ang pagkakasalansan ng mga yon. Hindi lang siya umimik, pero maamong kordero na lumapit siya rito. Yumuko ito at inumang sa mga paa niya ang magkabilang butas ng underwear. Napahagat labi siya habang sinusuotan siya nito ng panty. Nag-init ang mga pisngi niya. Mabuti na lang at maingat ito. Nang tumapat iyon sa kalagitnaan ng mga hita niya, ay bumitiw na ito. Tumalikod siya rito at siya na lang ang nagtaas niyon. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa kahihiyang nararamdaman niya. Parang wala na siyang mukhang maihaharap dito dahil sa laki ng kahihiyang dinaranas niya ngayon. At kung kakantsawan siya nito sa kasalukuyan niyang predicament, malamang na umaatungal na lang siya sa pag-iyak. Iniayos pa niya ang pagkakalapat ng underwear sa katawan niya nang bigla siyang buhati nito. "Ay!" Bago pa siya makapagsalita ay nailapag na siya nito sa kama ng padapa. "Anong ginagawa mo?" Paangil na sita niya rito. Bumalik uli ang angas niya. "Ibabalik ko lang sa dating posisyon ng buto mo nang mawala sa ayos." Naglalagay ito ng massage oil sa kamay nito bago siya hinawakan. "Teka!" May kinapa itong litid sa lower back niya kasabay na pag-aangat ng isang paa niya. Napahiyaw siya sa sakit, ngunit sa sumunod na kilos nito ay naginhawaan na siya. Hindi na niya inintindi na nakakabuyang-yang ang katawan niya na pinagpapala pa na mahuhusay na kamay nito. Namanhid na yata sa kahiyan ng sarili niya kahit na wala na roon ng pansin niya. Inantok siya nang masaksihan nito ang buong likod niya. Hindi na niya namalayang nakatulog pala uli siya. Wala na si Denver nang magising siya. Nakadapa pa rin siya, ngunit may kumot na sa likod niya. Kumilos siya. Pinakiramdaman niya kung maibangon na niya ang sarili niya. Nakausal siya ng pasasalamat na magawa niyang bumangon mag-isa nang walang aberya. May kaunting ngalay na lang sa ibabang bahagi ng likod niya. Himalang nawala ng sobrang sakit na nararamdaman niya kanina. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Mag-aalas 10 na ng umaga sa alarm clock na nasa ibabaw ng side table niya. Nagbibihis siya at lumalabas agad ng kwarto. Hinahanap niya si Denver pero wala na ito. Nakaalis na marahil ito. May nakatakip na pritong itlog at hotdog sa mesa. May minatamis pang saging doon. Napangiti siya. Ipinaghanda siya nito ng almusal. Marunong din palang maawa ang mapang-asar na iyon. Nang kumakain na siya ay napansin niyang may maliit na papel na nakalagay sa ilalim ng tasa ng minatamis na saging. Binasa niya yung nakasulat doon. "Matikman mo man lang ang dahilan ng pilay mo sa likod. Enjoy your dessert."
May nakabelat pang smiley ang dulo ng note. Nalukot ang mukha niya. Hudas talagang Denver na yon. Natuwa na sana siya at ipinaghanda siya nito ng almusal, pero may kasama pa rin palang pang-Alaska yon. Nagbihis na siya at naghanda para pumasok. Mag-half day na lang siya. Ngunit nang buksan niya ang shoe closet para kumuha ng sapatos na isusuot, ay may malaking note doon na iniwan si Denver. Nakasabit pa iyon sa bakal ng sandals niya na ngayon ay gawa na. Oops, saan ka pupunta? Bedrest ka lang ngayong maghapon. Bawal magsapatos ng mataas ang takong. Bawal lumabas ng bahay at lalong bawal strenuous activity. By order, Mang Kepweng. Aba, kahit kailan siyang i-detain dito sa loob ng bahay. Nawala na naman na masakit na likod niya. Itinuloy na rin niya ang pag-alis. Namili lang siya na isusuot na sapatos na hindi gaanong mataas ang takong. Ayaw niyang matambakan ng trabaho sa opisina kaya kailangan niyang pumasok. Bago umuwi ng bahay si Melanie ay dumaan muna siya sa shoe store para bumili ng sapatos na isusuot niya sa kasal ng kaibigan niya na si Via. Tamang-tama, sale sa mall na kinaroroonan ng shoe store kaya tiyak na makaka-discount siya. Isa siya sa mga abay pati na rin si Janice. Isang pares ng silver pumps ang napili niya. Ngunit nang makakita siya ng 5-inch heel shoes na maganda ang disenyo ay naakit na siya niyon. Ang ganda! Natutuwang anas niya habang pinagmamasdan sa paa niya ang isinukat na sapatos. Hinubad niya iyon at ibinalik sa sales assistant. Ipinikit na lang niya ang isang mata niya nang makita niya kung magkano ang presyo nun. Mabuti na lang at discounted ang presyo. Okay lang yan, Melanie. Pamper yourself once in a while. Reward mo yan sa sarili mo sa pagpapakahirap mo sa trabaho. Kaya lang, nang pauwi na siya ay nahirapan na siyang sumakay. Napakaraming shoppers. Punuan ng mga aircon bus. Ang mga taxi na dumaraan ay palagi may sakay. Napilitan siyang maglakad ng malayo para lang may masakyang bakanteng taxi. May nasakyan nga siya, ngunit palyado ang aircon niyon na parang fan lang. Makalug pa iyon dahil luma na. Pagod na siya nang makauwi. Pagdating niya sa bahay ay naroon na si Denver. May kinakalikot itong aparato. Sa palagay niya ay gamit nito yun sa physical therapy. Tumawag ang mami mo. Salubong nito sa kanya. Kani-kanina lang, hinahanap ka. Tinatanong niya kung bakit gabi ka na para wala ka pa rito. Tatawagan ko na lang siya. Nang ilagay niya ang sapatos niya sa shoe closet ay hindi na nakadikit doon ang note kanina ni Denver sa kanya. Sa halip, isang drawing paper nakadikit doon. May nakaguhit sa papel na curate na ang isang nut na korteng bungo at isang lalaking luwaang dila at may hawak na maso. Natawa siya sa drawing. Alam niyang siya ang inihahalin tulad ni Denver sa nut na korteng bungo at hindi makayang basagin ng maso. Aminado siyang matigas talagang ulo niya. Dahil pagod na ay hindi na siya naghapunan. Pagkatapos mag-hotbath ay natulog na agad siya. Kinabukasan, wala pang 6:00 ay gising na siya. May usapan sila ni Janice na maagang pupunta sa bahay ni Via para tumulong sa iba pang detalye ng wedding preparations nito. Kumilos siya para bumangon. Kamuntik na siyang mapahiyaw sa sakit pagkatapos niyang ibaluktot ang katawan niya. Bumalik uli ang sakit ng likod niya. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!